Kahit gaano man kasakit ang nakaraan, kahit sobrang hirap ng aking pinagdaanan, hindi ko may iaalis na minsan naranasan ko rin na magmahal. Siya si Emiko. Nakilala niya na ako dahil matagal na akong customer nila. Ngunit hanggang doon na lamang ang lahat. Hindi lumalim ang aming pagtitinginan sapagkat ang tanging laman ng isip ko ay si Nena lamang. La 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 la. Oh, wow, Ben! Lakasin mo ba upang mas marinig ko ito? Ikaw talaga, senyorita. Tara, tayo na mag-aral. Bearded with moss and garments green. Ang ibig sabihin ng kapulang linyang ito ay... Benji, ikaw ba'y nakagawa at nakapaghandog na ng isang tula sa isang babae? Opo, senyorita. Noon. Huwag mo na akong tawagin senyorita. Nena na lang. Oo, Nena. Para sa isang babae? Para sa isang babae. Para sa aking inay. Hindi. Para sa isang babae. Nakatulad ko. Ngayong high school. Hindi pa eh. Totoo? Sigurado sa inyong paaralan may mga babae. Oo. Halos kalahati ng klase. At ilan sa kanila ay magaganda rin. Tulad mo. So, meron ba sa inyong klase na nagugustuhan mo? Yung crush mo? Wala eh. Hindi ka ba interesado sa mga babae? Bating ka ba? Hindi. Nena, hindi ako bakla. Nahihirapan lang ako tumingin sa mga babae dahil... Dahil ako ay mahirap lamang. Tingnan mo ang aking braso. Ako ay pangit. Hindi ka pangit, Ben. Sa totoo lang, ikaw ay gwapo. Lumalim ang pagtitinginan namin ni Nena. Kaya noong Pebrero 1939. Sana ikaw na lang ang partner ko sa prom, Benji. Halika dito. Tumabi ka sa akin. Halikan mo ako, Benji. Tatandaan mo ito lagi, Benji, ha? Ikaw ang kauna-unahang lalaki na aking hahagkan. O Papa, siya nga po pala yung sinasabi ko sa inyo, si Benjamin Singkod. Sinabi sa akin ni Luis na gusto mo raw magtrabaho sa amin dito. Opo, sir. Pero wala pa akong karanasan sa pagtatrabaho sa klinika. Sa totoo lang po, ito ang pinakauna kong trabaho. Hindi naman mahirap ang trabaho dito. Tutulong ka lang sa paglilinis ng klinik at tutulong ka din sa pag-aayos ng mga records ng mga pasyente. Nabalitaan ko kay Luis, matalino ka raw. Teka, takot ka ba sa mga sakit at kamatayan? Opo, sir. Kung ganoon, dapat mong matutunang labanan ang takot na yan. Saka mo palang matututunan kung paano mamuhay ng masaya. Siya naman si Mrs. Singson. Isa sa mga katrabaho ko sa klinika sa Lazar. Ben? Sa tingin ko, virgin ka pa. Magagawa natin yan ng paraan. Frank at striktong tao si Mrs. Singson. Pero pag minsan, naglalagay siya sa aking lamesa ng cake o tsokolate. Parati niya rin dinadagdagan 5 piso ang sahod ko. Ngunit may isang karanasan akong hindi ko makakalimutan kasama siya. Kagulat ka naman, Mrs. Simpson. Ikaw lang pala yan. Huwag kang tatayo. Mahiga ka lang dyan. Hindi ako makatulog eh. Masyado ba akong strikta sa'yo? Mukha na ba akong bruha sa opisina kasi lagi kong pinupuna ang trabaho mo? Hindi naman, ma'am. Patawarin mo ako, Ben. Ganito lang talaga ako.
Kahit yung asawa ko, ganun din ang sinasabi sa akin. Yung asawa ko, kasing tangkad mo, kasing gwapo mo rin. 5 taon na kaming kasal noon. 5 taon na puno ng kaligayahan. Nang mamatay siya sa isang malagim na aksidente. Sobra siyang mapagmahal, pero kaya siguro siya namatay kasi hindi ko siya mabigyan ng anak. Kaya siya nawala. 10 taon na ang nakakalipas. 10 taon na akong nagtitiis. Talaga bang virgin ka pa, Ben? Opo, ma'am. May kasintahan ka ba ngayon? At doon sumagi sa aking isipan si Nena. Ang nila na kailanman ay hindi magiging akin. Nena, patawad.